Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. 10 pesos per liter na fuel discount, napakikinabangan na ng ilang jeepney drivers sa Metro Manila. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Napakikinabangan na ng ilang mga jeepney driver sa Metro Manila ang inilunsad na 10 pesos per liter fuel subsidy ng gobyerno. Sa pag-iikot ng DZRH sa Maynila, ilang gasoline stations ang nag-implementa at nag-alok na ng subsidy sa mga tsuper simula pa noong Abril. Sa isang gasolinahan sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila, mahigit sa 20 PUV drivers ang nakikinabang sa programa kada araw kung saan bawat tsuper ay may 1,500 na limit sa pagpapagas kada linggo. Ayon sa ilang mga tsuper, aabot rin sa 200 piso ang nakukuha nilang diskwento dahil sa programa. Matumal naman o bihira ang mga nagpapakarga sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Andrew Avenue sa Pasay City sa kabila ng fuel subsidy. Ayon sa mga pump attendant, wala pa sa 10 jeepney drivers na nagpapadiesel sa kanila kada araw. At ang dahilan, hindi raw umano rehistrado ang ilang traditional jeepney sa LTFRB. Ang ilang tsuper tuloy na pipilitang magpagas sa ilang gasoline stations na mas mura. Hindi ba sila nagbibigay eh? Karga kami, wala magbibigay sa amin ng 10 piso eh, discount eh. Dapat nung kami ng gobyerno, babaan ng gasolina, mga produkto para maging magana mga mamayan sa mga bilihin. Samantala, may ibang pakulo naman sa pagbibigay diskwento ang ilang gasolinahan sa Marcos Highway, Pasig City, bukod pa sa subsidiya mula sa LTFRB. Sa isang sangay ng Shell sa Barangay Santolan, may diskwento rin sila sa mga private na motorista na umabot sa 1,500 pesos ang kanilang ipinakarga. Ay nagbibigay sila ng 5 pisong kaltas kada litro sa 4-wheel vehicle sa gasolina, habang 3 pesos naman sa mga nagpapakarga ng diesel. Sa ilang gasolinahan, nakipag-partner sa kanilang ilang private institutions para magbigay ng diskwento sa gasolina ang kanilang mga card holders o miyembro. Kasunod dito, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng LTFRB fuel subsidy sa mga rehistradong jeep at UV Express drivers. Mayroong 150 liters na limitation fuel kada linggo bawat unit at kapag nakumpirma ang license plate ay otomatiko nang maia-apply ang discount. Matatandaan na inaprubahan ng LTFRB ang kabuuang 141,724 na unit ng passenger jeep at UV para sa 10 pesos per liter fuel subsidy ng pamahalaan. Sa ngayon, nakapamahagi na ang gobyerno ng higit 13 million pesos para sa discount. Bukod dito, inaprubahan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 5,000 pesos fuel subsidy para naman sa mga PUV drivers at operators, pati na ang service contracting program para tulungan naman ang mga pasahero. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mas marami pang Senate personnel haharap ngayong araw sa PNP-CIDG kaugnay sa May 13 shooting incident. Haharap ngayong Miyerkules ang mas marami pang personnel ng Senado sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa naganap na putukan sa kapulungan noong May 13, kabilang sa mga pinatawag o inisyuhan ng subpoena ay sina Senate Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade, ang CCTV operator at iba pang tauhan ng OSA. Matatanda ang ipinalaga si Parlade bilang office in charge matapos masuspinde ng 6 na buwan si Acting Sergeant at Arms Maua Plasca kasunod ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Nitong Martes, nauna nang humarap sa mga investigador ang ilan sa mga ipinatawag na individual, bagamat tumanggi muna ang mga autoridad na magbigay ng karagdagang mga detalye kaugnay sa isinasagawang paglilitis. Nabigo naman si Plasca na humarap sa mga investigador, base sa naunang kumpirmasyon ng Department of the Interior and Local Government, patuloy naman ang pagsiyasat ng mga autoridad sa CCTV footage at iba pang ebidensya kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Senado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.